Aabot sa 500 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Santa Cruz, Maynila. Muntik madamay ang isang pasilidad ng Manila City Jail, kaya inilikas ang daan-daang persons deprived of liberty. Nakatutok si Jomer Apresto. Ganito kalaking apoy ang sinusubukang apulahin ng mga bombero sa bahagi ng Barangay 310 sa Santa Cruz, Maynila kagabi. Ang ilan pang residente, kanya-kanyang hakot ng kanilang mga gamit. Ang iba, wala nang naisalba maliban sa imahe ng Santo Niño at Nazareno. May ilan naman na piniling unahing isalba ang kanilang mga alagang hayop. Naantala rin ang pagluluksa ng pamilya ni Kenneth sa burol ng kanyang tsuhin dahil sa sunog. Bago sila makatakbo mula sa nangangalit na apoy, kinailangan daw muna nilang humingi ng tulong para mailipat sa ligtas na lugar ang kabaong ng tsuhin niya. Ang dami na po kasing taong lumalabas. Pag naiwan po kami dito, baka mamaya madamay po yung tiyuhin ko lalo. Sobrang hirap po, sobrang nakakalungkot. Ang residente namang si Nanay Michelle, halos kauuwi lang daw galing sa trabaho na maganap ang sunog. Mahirap talaga, siyempre. Magpapasko tapos ganito mayari. Lahat ng pinaghirapan, isang iglap lang ulang. Ubus. Ayon sa barangay, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng isang paupahang gusali sa playground compound pasado alas 9 kagabi. Hindi na namin kinayang dalhin yung fire extinguisher dahil lumaki bigla ang bilis ng pagkasunog. Gumapang din daw ang apoy sa malapit sa pasilidad ng Manila City Jail. Napasugod ang ilang kaanak ng mga persons deprived of liberty na nakapiit dito. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, agad naman nilang inilipat sa ibang bahagi ng City Jail ang daan-daang PDL. Hindi nadamay sa sunog ang Manila City Jail, sabi ng Bureau of Fire Protection. Pero pinasok na rin nila ito para magbomba ng tubig. Base sa impormasyon galing sa BFP, pawang gawa sa light material sa mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy at agad na itinaas sa ikalimang alarma ang sunog. Yung daan po ay napakaliit po para po makakuha po namin yung pinaka-focal points po nung apoy. At the same time po, yung mga tao po ay talagang napakadami po. Kami po ay nabablock pag pumapasok po. Tumagal ng halos 9 na oras ang sunog bago na apula kanina mag-aalas 6:30 ng umaga. Wala namang napaulat na nawawala o namatay pero 2 babae ang nasugatan, kabilang ang isang senior citizen na nagtamo ng second-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan. Batay sa datos ng BFP, aabot sa 500 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa nangyari. Habang nasa mahigit 3.7 million pesos ang tinatayang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Sa ngayon ay nananatili sa covered court ng barangay ang mga residenteng apektado ng sunog. Patuloy pa ang investigasyon kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.